at sa mga kapatid, kaibigan at kaibigan ko na naging support system. And I'm sure lahat ng mga magulang or tumayong magulang ay proud sa achievements ng kanilang mga anak. And maraming salamat po. Being a college student is not that easy, especially dumaan ng pandemic, financial struggles, wala ang face-to-face, new environment, academic stress, depression, losing friends, and for me, being away from my loved ones to pursue my dreams, and losing a parent in the midst of my finals week. Yan ang mga araw na pinakamabigat at pinakamahirap na dumating sa buhay ko. And with the grace of the Lord, I continued, nagpatuloy ako at nagtapos. May mga times pa na bumagsak tayo ay patuloy at paulit-ulit tayong itatayo at tutulungan ng Panginoon upang magpatuloy. Naalala ko nung first year college, iyak-iyak pa ako dun kasi na-stress ako sa online school. And tumapan naman tayo talaga yung academic stress. And there's this one worship song na di ko makakalimutan na na-play ko randomly. And ang title ko nito ay Giving Time to Worship. And it became my comfort song hanggang 4th year college. And although ipipil palagi kapag finals week tsaka iyakan mo. And it reminded me na tumingin sa kagandahan kayang ibigay ng Diyos sa buhay ko at sa buhay natin. And sabi niya, kailan na hindi na tayo mababayaan. And also, pinakawakan ko yung praise na it will happen because I will make it happen. Sure thing, it happened. And para sa mga estudyante na nagpapatuloy sa pangarap, keep striving at samahan ng prayers and big faith. Believe and be proud of yourself because there's someone who believes in you. Ayun lang ako. Thank you, Lord, and congratulations. Narinig ako na ilang years na sila na po. So, napakahirap nun na 4th year ka, graduating ka, ang dami mong iniisip, then nadadagdagan na itong sitwasyon ng pangyayari ng buhay. Talagang napakahirap, pero hindi naging hadlang yung mga pinagdaanan para hindi makapagtapos at makabot yung pangarap ng gusto. At sabi nga, doon sa post ni ate, hindi niya lang yung pangarap. Pangarap yun ng pamilya niya at hindi kita. Alam, Tita Tess. Kaya yun, sobrang wala na ng Tita Tess ay yun, proud na proud sa nakamit. Sa post ni ate siya, parang tapos na. Moreover 4 na, di ba? Congratulations na ang panggaling ay tapos natin. So, ganyan na din niya reminder na yung 6 ay napagtapos natin. So, congratulations. At yun, mag-iiwan nga sa ating mga kabataan na kung nakaya ni Ate Nicole, nakaya ni Ate Tracy, ay kaya niyo din. Kaya niyo ba? Amen! Amen! So, maraming susunod sa inyo ninyo na talagang itong church na ito, ang ating iglesia ito ay mag-produce na hindi lamang mga bata o kabataan na sa aspero ng spiritual, magagaling o maging sa sirkular. Kaya sabi nga ni Ate Tracy, samahan ninyo na pananampalataya ang inyong mga balakid, ang inyong mga plano at kayo pagtatawin kayo. So, ngayon ay tatawagin natin yung mga kabataan na nagkamit ng mga karangalan sa kanilang mga paaralan. So, tinatawagan din natin ang ating mga magulang, mga mahal sa buhay na natin ito para sila naman yung magsabi doon sa mga kabataan natin dito sa ating iglesia. So, unahin natin. So, random po itong hindi ko na kayo natanong kung ito ba ay kung tama nga ay pagsunod-sunod. So,
tinatawagan natin si Clarita Urine Apparent nagkamit ng Win Honors. Ano po, ngayong school year 2024. Saan na iyo? Tinatawagan natin ang Nandito nga ata. para magsabi na medalya dito sa ating mga Hindi mo na ako medal. sa ating mga mahalin kayo ng mga ginagawa. Eh, wala kami medal eh. Pinopost lang naman ng BSU, ipakita na. Pagkakulo tayo, picture po tayo. Kasama po na natin po. Ayan. So, picture po. Sabi. Okay, yan po. So, ating unit po ay with honors kayo po 2024. Ano po? Ayan. So, Naiyak. Or doon sa kanila sa atin ito. Next natin, tinatawagan natin. Ang award, ano po? So ito po, anong oras ko na ito kausap? Nagpa-picture. Aba na ko, ang incident sa aking picture, lahat ng medals ata na sinabi sa kanya, yun daw ang ilagay kong picture niya. Sabi ko na yun, totoo lang. Basta. Ayan, so sabi nga, pagpapaya tayo. Yes, si Kuya yung sabi ay kanyang awardee. Ayan. Picture kasama si Kuya. Nilat na pala. Okay, next natin ay si kapatid na Perry Alvin Apollonia with honors grade po ito. Ikaw. Yo. Sabitan kayo. Wala na lang. Wala. Daddy Carpenter po. Walang nanay ni Wala. Wala naman ako medal. Kunwari na nga. Yung isa. Okay, so ating awardee, yan. So sa sports. Yan. So congratulations. Hindi ako lang walang medal. Ayan. So next natin, yan. Si Kuya Josh Cordiales, yan, crown with honors and conduct awardee din. Yan. So dito tayo sa pinag mother. Kasama natin si Ate Siguro. Okay, mag-picture. Adjun! Pero may mga Nanilita ko. Kasama ko. Wala sa mga medal mo yun. Wala kami medal. College siya. Kasama ko sa ating coach. Ayan. Congratulations, Kuya. Okay, so next natin ay si kapatid. Ito po ay graduate na senior high school. Graduate po with honors na Thea Solid. Ayan. So, ito na natin sa tigil. Sama na dyan. May tupas na. Ay, Pero meron pa ako. yan, so si ate ay graduate sa Nicolais. Ano pa? College yan. Nicolais Montessori School. Ayan. So, congratulations sa Lea. May college na Ate Grace. Ayan. So, next natin, so bagaman wala, si Kuya Winslet din ay graduate ng senior high at siya din ay nagkamit ng with honor. So, si Kuya Winslet ngayon ay nasa Mindoro. Ano po, kaya wala. So, ang next naman natin ay si Ate Alex Apollonia na is sister naman ng BSU. Ayan. Okay, so ito po ay recognition certificate. So tinatawagan natin sino pong kamag-anak. Ate Alvin. Ay si Nanay, Carmen. Picture po. Basta naman ito, sikat. Okay. Yaw na. Sige po. Sabitan. Sikat ka niya yung lula. Okay po. Siyempre po, sa pamuli natin ay nag-roll out na. Ayun, ito. Okay po, at siyempre sa pamuli natin ay ang ating speech, ang ating kapatid
kapatid na principal ng Kalanay. College graduate with Latin Honors, magna cum laude from Adamson University. Yan. So, congratulations po, ate. Ayan. So, linya tayo mga anak dito sa unahan. So, stay tayo dito. Appreciation dahil sa talagang nagagalak ang ating English sa inyo. So, tanggapin ninyo ang konting token of appreciation sa inyo mga kapatid. So, from ating church, ayan. So, congratulations. So, tinatawagan natin si JNLB Rona sa labas. So, dumako dito sa ating unahan para makapag-photo op lang tayo kasama ang board. So, ang board members po natin ng church ay tinatawagan